Alright, magandang gabi, Miss Mila, magkatunog tuloy. Mila and Myla, Sir Daniel, Yap, Riza, magandang gabi. For those of you still here joining me tonight, I appreciate you guys. No, for those na nag-advance lessons na doon sa dashboard, no, I was able to send you guys the anong tawag dito, the link on how you can be able to access the dashboard. So I hope for those of you na nag-advanced lessons na, kasi you can see naman yung ano pangalan nito, previous lessons or previous batches, and pare-pareho lang din naman yung lessons doon. So magkakaiba lang yung industries, of course, no? But for those of you na ngayon pa lang naka-join talaga sa live, then yeah, this is your chance to ask questions, and then this is your chance to learn it live. Sige po, Miss Riza, okay lang, no problem. So we will be launching the campaigns tomorrow pa naman. So but this time, this is more of like an overview of how the Facebook auction works, no? So I'm just gonna share my screen. Wag na natin patagalin pa para makarami tayo. So I'm gonna present my mahiwagang Canva. All right. So let me know, guys, if you can see it. Yes, nag-advance na si Sir Daniel yan. So the reason why expected ko naman yan from day 1 up to day 5, nagdi-diminish yung ating number of attendees sa Zoom, because for those some nag-advanced lessons na, so that's fine. So I mean, the show must go on, let's continue, and kahit isa lang yung nandito sa Zoom, I'm okay with that because you paid for it, and I'm always up showing up doon sa mismong training natin. So this is live, this is not recorded. Lahat po ng trainings ko since day 1 up until today, live po siya lahat. No, you were able to access the previous recordings doon sa dashboards po ninyo, and then you can watch it. You can have a replay. Lifetime access po yon. You will have a lifetime access for that dashboard, no? Wala po expiration yan. So anytime pwede nyo ulit-ulitin. All right, let me know if you can see it. Type yes in the chat. Let me know if you can see my ang tawag dito, presentation. Yes, yes, yes. All right. So maraming salamat for saying yes, for typing yes. Ano nga ba tong Facebook auction, no? For those of you guys na hindi pa nila alam kung paano kayo chine-charge ni Meta ng inyong budget, depending on campaign objectives na sinelect po ninyo. No? So but just to give you a context on how the Facebook auction works, it's divided into different campaign objectives, of course. But paano ka ba chine-charge ni Meta? Facebook auction, if you put that in a layman's term, it's called bidding. No, auction, it's equivalent to bidding. No, you're bidding your budget against your competitor. Sino ba dito naka-join na ng bidding? Sino ba dito nakapanood na ng bidding, 'di ba? Nagpapataasan sila or nagpapababaan ng presyo, no? It's either sino manalo doon sa bid, no? Na pinakamataas na bid. Sa kanya mapupunta yung items, no? Or sa kanya mapupunta yung kung ano man yung pinag-aagawan yung item, no? That's auction, no? Basically, this is how Meta works, no? But in terms of how Meta is charging you your budget, nakadepende po yan sa different campaign objectives. Nadi-divide yung different campaign objectives into 6 different campaign objectives. That's awareness, traffic, engagement, leads, app promotions, and sales, no? Now, let's assume na meron kang 10 million na audience size inside the auction. Ibig sabihin, when you select that specific
targeting or a specific audience inside Meta, depende po yun kung gaano sila karami. So let's assume that we are targeting a 10 million audience size. Bidding sa DPWH. Mainit po ang usapin yan. Anyway. So, yan. Alam niyo na kung saan saan napupunta yung mga taxes ninyo. Anyway, so before we, bago tayo mawala sa topic. So, basically, let's assume that you have a 10 million audience size na na pwedeng matamaan or pwedeng matarget na tao. Okay? Now, nadi-divide po yan into different campaign objectives. So let's assume itong nakikita nyo na to, yung mga mata na yan, yung mga calls, yung clicks, yung dollar sign, these are the people, no? It represents the target audience mo. Okay? Now, when you select awareness, no? Kapag ito yung sinelect mo, you are telling Meta, inuutusan mo si Meta na maghanap ng mga tao likely to remember or recall your brand, and you are bidding at a lowest cost per 1,000 impressions. Okay, ibig sabihin, ganito po kasi yan, guys, no? Itong CPM stands for cost per mille or cost per mille. It's a French word that stands for cost per 1,000 impressions. Okay? Cost per mille or CPM. Sometimes people are calling it cost per messages. That's fine, but the first metric na binabayaran mo kay Meta is the CPM, cost per mille, or cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, you are paying Meta per 1,000 impressions sa bawat isang libong kataong nakakakita ng ads mo. Okay, yan yung binabayaran mo kay Meta. In the reverse, kay Google kasi, you are paying cost per click. So bawat click, if you run Google Ads, cost per click is being charged if someone clicks on your ads sa Google. In reverse, kay Meta, for every 1,000 impressions, yun ang binabayaran mo. Okay, regardless if a person click your ad or not. The moment na dumaan yung ads mo sa target audience mo, bayad mo yon. Regardless kung nag-click sila, nag-comment sila, nag-like, nag-share, nanood ng video or hindi, wala silang ginawa, as in wala silang ginawa, nakita yung ad mo, Myla, yung kunyari, Myla fragrance, no? Fragrance. Dumaan yung ano mo, yung product mo or yung services mo sa target audience mo, bayad mo yun. Okay? Regardless kung may ginawa sila or hindi, bayad mo siya. So, dito sa awareness, ang binabayaran mo, yung pinakamurang cost per 1,000 impressions. Okay? Normally, makakakita ka ng impressions dyan sa awareness na, let's say, piso, 15 pesos, 10, ganyan yung cost per 1,000 impressions niyan, no, sa awareness stage. Then, if you move down here sa pangalawa, you are now bidding or you are now, inuutosan mo na ngayon si Meta to find more people who are likely to click your link. No, these are the people na madalas mag-click ng link whenever they see an ad in front of sa newsfeed nila. No, ibig sabihin po, hahanapan ka ni Meta nung pinaka murang cost per click. No? Kasi magkakaiba po tayo ng behavior inside the Facebook auction. No, some people they're scrolling without doing anything. Some people ang behavior nila clickers, no? They almost click anything, no, na nakikita nila. So, doon ipapakita yung ads mo doon sa mga taong would likely to click your link. So kaya pag kinilik mo yung traffic,
bibigyan ka ni Meta ng mga clickers. No, yung inuutos mo kay Meta. Now, on the third one, engagement. Ang default ng boost post, okay, whenever you boost a post, ang default nun is engagement. You are telling Meta or you are inuutusan mo si Meta to find more people who are likely to engage with your page, including likes, comments, shares, watching the video. No, those are engagements. So yun yung inuutos mo sa kanya. Whenever you boost a post, yung 'di ba, nung day one, pinaghiwalay natin yung business portfolio and ads manager and yung Meta Business Suite. Tapos differentiate ko sa inyo yung ginagamit niyo automatically kasi pag nag-boost kayo ng post, ang ginagamit ninyo is yung personal ad account ninyo. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, wag niyong gagamitin 'yon. You need to protect the personal ad account because kapag na-disabled yung ad account na yung personal ad account mo, mahirapang mag-create ng other assets sa baba nun. So, whenever you boost a post, ang default nun, engagement, ito yun, yung nasa gitna. Okay? Ito lang yung inuutos mo kay Meta. Kaya nga guys, kung seryoso kayo mag-ads, you need to use the ads manager, not the boost post. Because when you boost a post, ang automatic na sineselect mo doon is engagement lang. Okay, kumbaga limited yung settings mo to define or to maximize, to make the most out of Meta's capability to show your ads to your target audience. Na kumbaga, pag nag-boost post ka, limited lang yon to engagement. Because this is the default engagement. Okay? And ang ibibigay lang sa'yo, more on engagement lang talaga. Kasi yun naman inuutos mo eh. Di ba? Ba't ka magre-reklamo na puro ganito lang yung natatanggap mo na inquiries or na tao? Kasi ito yung lang inutos mo. So, wag ka magre-reklamo kung puro engagement yung nakukuha mo. Okay? O, hindi ko sinasabi na hindi ka magkakaroon dyan ng sale, but however, Meta will find people who are likely to engage with your page. Di ba? That's very straightforward. When you select leads, yung pang-apat, you are telling Meta, ibig sabihin, inuutusan mo si Meta to find people who are likely to provide their contact info, their mobile number, their full name, and email address. Diba? So, basically, down the line, makikita mo palit na siya ng palit. No? So, these are the people na may higher intent of making a purchase or higher intent of or interest sa products mo or services. No, that's the reason why kapag sinelect mo to, you'll get quality leads. Depending kung naka-landing page ka, pero pag yung Facebook lead form talagang basura yun eh. I find it basura yung mga pumapasok doon kasi talagang walang kwenta yung mga pumapasok doon sa Facebook lead form. Although makakuha ka din, pero iba talaga yung landing page, iba yung quality ng landing page. That's the reason why ma-landing page ako kaysa sa kaysa sa Messenger. So, next, yung app promotion, we're not gonna talk about it because anong tawag dito? Wala naman tayong app, no, yung sa promotion. Now, pag-usapan natin itong sales, no? Big sabihin kapag inutos mo kay Meta, kapag nag-bid ka sa auction, sinasabi mo kay Meta, Meta, here's my budget. I want sales. I want a return of investment right away. No, that's why I'm selecting sales. By the way, guys, yung awareness ang gumagamit nito mga mayayaman, mga big time na kumpanya, mga maraming pera na pang-ads. Ito yung ginagamit nila because they have the money to invest sa awareness. But kung kaparehas, kung katulad mo ako na wala akong ganung kalaking pera to bid or to bid inside or to dun sa auction to bid my budget sa auction, then optimize for sales, no? Now, itong leads and sales, meron tong pinaggagamitan. Pag ikaw ay nasa real estate, car sales agent, high ticket products ang binebenta mo, nagbebenta ka ng yate, nagbebenta ka ng condo,
ng real estate, whatever, life insurance, yung mga hundreds of thousands and millions of pesos ang halaga. You need to optimize for leads. You're selling, let's say, I don't know, a uh, a a training, a coaching program, no, na worth 50,000 pesos, 100,000 pesos. You need leads for that, no? So ibig sabihin, that's the purpose of leads. Now, if you are into e-commerce, you are selling an 800 peso product, 1,200 peso product, 1,500 peso product, you need to optimize for sales directly because you need to get the most out of your budget. Okay, yan po yung purpose ng sales. Now, anong napapansin nyo dito sa diagram na to or dito sa illustration na to? Diba? Who can give me a good guess? Ano napapansin nyo dito sa illustration na to? Diba? Meron ba? How about baking workshop na 3,500 registration? You can go optimize for leads. But if I were you, Yap, you need to optimize for leads, and then anong tawag dito, or gawa ka ng low ticket offer. Kamukha nito, ang ginagawa ko, low ticket offer, yung 499 ko, low ticket offer po ito. O ang tawag ko dito is tripwire offer, 499. So do not give them the 3.5 registration right away, or kung talagang predefined yung audience mo talaga na tipong may mga pera naman sila na baking workshop, so these people can pay talaga right away the 3.5, so be it, di ba? So run for lead generation campaign but optimizing for sales. No, pwede kasing pagsabayin yun eh. Medyo nga lang yun, medyo technical yun and medyo deep dive yun, guys, no. Yep. So super advanced yun kasi you can optimize both leads and sales at the same time. So pang high level yung tutorial talaga yun. But if I were you, kung talagang you need to invest sa landing page or sa website. Hair salon, like salon services and wig sales din po ba? You need to optimize for leads. Okay? So how much for that tutorial? You have two options, Daniel. There's a group coaching session. That's 10,499. Twice a month yun. Lifetime coaching na yun, 10,499. One-time payment. Or there's a one-on-one coaching. That's 24,099. 24,999. One-on-one coaching. So I'll get to work with you for 5 training sessions. So if you are interested with that, I'll show it to you later on. Flower shop na handmade yung bouquets, leads or sales po. If this is a custom made sell, you need to optimize for leads before selling them the actual bouquets. No, leads muna. About software leads, Mark. Okay? Because you need to be able to make a demo of your software dun sa target audience mo. Wag mo muna silang bentahan. So, wag ka muna sa sales kasi they need some demo, they need to know more about the software, how it can improve their business, how it can help their business. So, you need to optimize for leads. Okay? Services like audit, leads. Yan, leads po yan. Basta anything na high ticket, no? Ganito lang guys, mabilis lang yan. Kung ano yung pagpipilian mo, leads or sales. Anything high ticket, ibig sabihin, ganito lang, i-position mo yung sarili mo doon sa target audience mo. If my target audience can buy this right now, right away, for example, I'm selling shoes, Nike shoes, worth 5,000 pesos. Pwede bang bilhin ng audience ko yung Nike shoes right away sa website ko? Yes. Okay. But it would take some time before they can make a purchase, before they can decide making a purchase or parang kumbaga merong
ang tawag ko dito is meron siyang, anong tawag dito? May stages bago siya bumili ng product mo, then optimize for leads. Because you need to be able to close the sale via mobile phone or via Zoom or katulad nito na training. So bago mo sila ma-close. So you have to think of your business model if anong tawag dito? Ganito lang yan, Sir Daniel, 15,000 monthly, 15K monthly. Ano yung binebenta mo? Simple lang sagot diyan, leads. 'Di ba? Kung depende sa business model, of course. Ano yung binebenta mo, Sir Daniel? 'Di ba? Type mo lang diyan. Ano yung binebenta mo? Service ba 'yan? Condo. Oh, of course, condo, that's millions of pesos. 'Di ba? Hindi naman pwedeng mag-optimize ka ng sales sa website mo na, bilhin mo na 'tong 15 million na condo. Check out ka na diyan. Lagay mo yung credit card mo, sa'yo na bukas yan, deliver namin. Or pag nag-checkout ka diyan sa website ko, ito yung lagay mo lang yung credit card mo diyan tapos punta ka na sa condo ko. Hindi naman ganoon, 'di ba? So you need to be able to acquire them as a lead, then present just like this, 'di ba? I'm presenting to you guys because anyone who is interested with my one-on-one coaching I can do an upsell, 'di ba? That's how you do it. So ganoon lang po siya. Anong tawag dito? Yung process po nun. May sales process po tayong tinatawag. Ibig sabihin, may stages po yan. You cannot just directly sell something to someone that is worth millions of pesos. You need to acquire their information via lead generation campaign. Does that make sense? Diba? Yun lang naman yun eh. So, all right, so I'm gonna move forward here. So, let's assume guys na ikaw si advertiser A, no? So, advertiser A and yung advertiser B and C is are your competitors, 'di ba? So, meaning anong tawag dito? When you boost a post, let's say for example, you are spending 100 peso budget per day, 200 peso budget per day, no? When you spend that amount, ibig sabihin, ang tina-target mo doon, ang tinatamaan mo is the low-hanging fruit. No? Yung tier 1 audience. Ibig sabihin, ganito po kasi yan guys, no? Just to give you a context. Gusto kasi ni Meta na magkaroon ka ng result right away. No? So, ibig sabihin, these are the people, example, di ba may apple tree? Di ba? So, yung apple tree na to, and then you stand dito sa gitna, kung nakatayo ka dito, yung kayang pitasin ng kamay mo, yung kayang abutin ng kamay mo, these are the low-hanging fruit. Di ba? Pwede mong pitasin yan gamit yung kamay mo. And yung mga nasa bandang taas, kailangan umakyat sa puno para makuha mo yung bunga. Okay? This represents the people sa baba. Itong tier 1 audience. Tier 1, low-hanging fruit audience. Ibig sabihin guys, if you're spending 100 peso budget, 200 peso budget, 500 peso budget, ito lang yung tinatamaan ng budget, nung budget mo. Tier 1 audience. Okay? Now, sooner or later, mauubos yan. Di ba tatlo lang yung nakikita mo ditong dollar sign? Sooner or later, mauubos mo yung audience na yan based doon sa budget mo na yun. Ibig sabihin, masasaturate mo yung audience na yun. For example, you're spending 100 peso budget and then for quite some time, that 100 peso budget has been evolving or has been targeting the same people on tier 1 audience. Although you have a 10 million audience size, however, yung 100 peso budget mo, umikot-ikot lang dito sa tier 1 audience. Ibig sabihin na saturate niya na yung audience na yon sa tier 1 audience. Kaya mapapansin mo yung first few days mo, 1 to 3 days, yung first 3 days mo,
maganda yung pasok ng leads, maganda yung pasok ng audience. The next days, habang tumatagal, kumukonti ng kumukonti yung audience mo na pumapasok. Ibig sabihin, yung kumukonti ng kumukonti yung inquiries mo. Bakit? Na-saturate mo na eh. Di ba? Yung budget mo, paikot-ikot na lang dito sa Tier 1 audience kasi 100 lang naman yung pera mo. Ang target to audience mo, 10 million. Yung 100 mo, hindi naman matatarget yung buong 10 million na yun. Konti lang yun, mga baka 5,000 lang yung matarget mo no, dun sa isang daang piso mo. Okay, and then umikot-ikot na siya dito. And that's the time na magkakaroon ng tinatawag na learning limited. Okay? Makikita nyo yan sa ad set level, nakalagay doon, learning limited. Bakit siya learning limited? Sabi ni Meta, naubos ko na yung audience na yan, hindi na kaya doon sa budget ko, sa budget mo na binigay. Okay? Ang gusto kasi ni Meta, magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week. Okay? However, kung maliit lang yung budget mo, you're not gonna be able to exit the learning phase kasi nga maliit lang yung budget mo, hanggang doon lang yung kaya ibigay ni Meta sa iyo eh. Does that make sense? So ngayon, anong gagawin mo? Mag-i-increase ka ng budget. 'Di ba? Para mas marami kang tamaan tao. 'Di ba? Kung dati yung budget mo, yung cost per message mo that time, 10 pesos yung cost per message. Halimbawa ito, tingnan mo to. So 10 pesos, ito yung cost per message mo. Then the moment you increase your budget, normally tataas din talaga yung cost per result niyan o yung cost per message. Bakit? Kasi may mga advertisers din na nagtaas din sila ng budget. So, itong advertiser B, you are competing with other advertisers. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung dati tier 1 audience, tatatlo lang yung pwede mag-convert doon, then Meta gusto ko magkaroon ng mas maraming conversions. So, increase ako ng budget. So, ang tatamaan mo na doon, tier 5 audience. Ibig sabihin, medyo marami na dito audiences na tatamaan ng budget mo. Kasi let's say for example, you're spending 2,000 pesos per day na siguro or 5,000 pesos per day. So, ito na yung tinatamaan na audience, nasa tier 5. Kasi maraming audience na yung kayang abutin ng budget mo. But the thing is, andyan naman si competitor B and si competitor C. Diba? Sasabihin mo naman ngayon, Meta, gusto ko na mas maraming tao makakita ng ads ko. That's the reason why I'm going to increase more budget. Ayun na yun. So, halimbawa, 10,000 pesos per day na yung yung budget mo na ini-spend, naglalaban-laban na kayo dyan sa tier 9 or tier 10 audience. Di ba? So, paano na ngayon yan? So, kumbaga, pare-pareho na kayo ng budget. Ikaw, advertiser A, 10,000 pesos yung budget mo. Si advertiser B, ganun din, 10,000 pesos din. Si advertiser C, ganun din, 10,000 pesos din yung budget niya daily. Paano ngayon yan? Iisa lang naman yung newsfeed ni Meta. Paano naman mamimili ngayon si Meta kung kaninong ads yung ipapakita? Di ba? So, ganito po siya nag-work, no? I'm gonna share my whiteboard. Okay, let me know guys if you can see my whiteboard. Type yes in the chat. You guys can see my whiteboard. Okay, perfect. Maraming salamat for typing yes. So for example, this is Miss Myla. Okay? So si Miss Myla is, let's say for example, mahilig siyang kumain. Okay, mahilig siyang manood ng mga mukbang videos o mahilig siya sa food kahit anong klase ng pagkain. Okay? So, 'yun yung historical data ni Miss Myla. Yung activity niya sa Facebook na na-record ni Meta as yung kanyang behavior, no? Mahilig siya manood ng mga videos about food, about mukbang, about anything related sa food, no? And then for example, advertiser A is Miss Riza, no? Advertiser A is Miss Riza, and let's say for example, advertiser B is, let's say, si Cel, no? Advertiser B is si Cel. Okay. So,
let's say for example, guys, wag muna kayong mag-drawing, ako muna magdo-drawing. Ayan. So let's say for example, si Miss Riza is Miss Riza wants to target Miss Myla na mahilig sa pagkain, 'di ba? And also Miss Sel wants to target the type of Miss Mila din, no, na mahilig sa pagkain. Kasi both Miss Riza and Miss Sel are selling, let's say nagbebenta sila ng anong tawag dito? Dilis na ano 'yun, anong tawag doon? Gourmet, mga gano'n, mga gourmet ang binebenta nila. Halimbawa lang, 'di ba? And they want to target Miss Myla na mahilig sa mga gano'ng pagkain. Now, let's assume that Miss Riza spent for about she is willing to spend 500 pesos per day sa ads, no? And Miss Sel also willing to spend 500 pesos per day sa ads. 'Di ba? Natatandaan ninyo, Facebook is auction, Facebook is bidding, no? Then meaning you are willing to bid 500 pesos per day to show your ads to the type of Miss Myla. Yun po yung ibig sabihin po noon. Ngayon, over time, whenever your ads is being shown to your target audience, you are being charged the Meta. Let's say for example, 250 pesos yung cost per 1,000 impressions na china-charge kay Miss Riza. Now, sa bawat 1,000 katao, 250 pesos yung amount na china-charge sa inyo, so kay Miss Riza. And also for Miss Sel, ganun din, 250 pesos din. Kasi during that day, na-determine na Meta na medyo nakakuha na ng enough impressions. But the thing is, na-find out ni Meta na yung ads ni Miss Sel ang mas nagkakaroon or yung ad ni Miss Riza ang mas nagkakaroon ng mas maraming engagement, mas maraming nag-i-inquire, na mas maraming nanonood ng video ni Miss Riza. So ibig sabihin nun, mas ipapakita ni Meta yung ads ni Miss Riza. And definitely magkakaroon si Miss Riza ng mas mababang cost per 1,000 impressions. No? Ibig sabihin nun, mas ipupush ni Meta yung ads ni Miss Riza sa mga katulad ni Miss Myla. So magkakaroon ka ng mas mababang CPM. Kung dati nagbabayad ka si Miss Riza ng 250 pesos per 1,000 impressions, bababa po yon to 200 pesos to 150 and so on and so forth. So ibig sabihin noon, ang nangyayari po noon is nire-reward po ni Meta yung ads po ni Miss Riza. Okay, ano pong mangyayari pag nire-reward yung ads ninyo? Pag nire-reward yung ads ninyo, tumataas po yung number of impressions. Okay, tumataas yung number of impressions, ibig sabihin, mas maraming nakakakita ng ads mo, mas maganda, mas maraming makakikita, mas maraming mag-i-inquire, mas maraming magko-comment, mas maraming mag-share, magla-like, manonood ng video. Dadami yung eyeballs na tinatawag. Now, pagka dumami yung eyeballs, ibig sabihin po noon, bababa yung cost. No? Cost per 1,000 impressions. Tataas yung number of impressions, bababa yung cost. Okay, dating 250, naging 200, naging 150, naging 100, naging 80, naging 70, 50, and so on and so forth. So, mas mababa, mas maganda. Dahil mas marami makakakita ng ads. The thing is, pangit ng ads ni Miss Sel. 'Di ba? So, walang nag-i-inquire, walang may pakhe. Dumadaan lang sa newsfeed yung ads ni Miss Sel. Okay? Nagiging mahal yung ads po ni Miss Sel. Okay? Kung dati nagbabayad siya ng 250, magiging po siyang 300 pesos, magiging 400 pesos, 450, and so on and so forth. So, ganun po siya nangyayari. Anong nangyayari pag tumaas yung yung cost? Okay? Pag tumaas yung cost ng per 1,000 impressions, bababa yung number of impressions. Okay? Kukonti yung makakakita ng ads mo, kukonti yung magla-like, kukonti yung mag-share, kukonti yung magme-message, kukonti yung manonood ng videos.
Okay, anong mangyayari? Tataas yung cost mo. Ang mangyayari po nun, pini-penalize po kayo ni Meta. Okay? And that's the way of you being penalized. Ang mangyayari po noon, nagmamahal yung cost po ninyo. That before, mapapansin ninyo, 5 pesos lang yung cost per message, 10 pesos lang yung cost per message, biglang naging 25 pesos, biglang naging 50 pesos. Why? Because your ads are not compelling enough, your ads are being ignored in the newsfeed, in the auction. And alam ni Meta yon, na nare-recognize ni Meta yon kapag yung walang nag-i-engage dun sa ads ninyo, walang nanonood, walang nag-i-inquire. Okay, meron po kasing grading system sa Meta. Tatlo po yung grading system ni Meta. Below average. Okay. The next thing is average. Okay. And the last one is above average. Okay. Ibig sabihin po, kapag yung ads mo is below average, you are being penalized. Ipapakita ko yan doon sa ads ko mismo para makita po ninyo. Anong tawag dito? I'll take a screenshot of this one para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, may tatlong parameters po yan, below average, average, and above average. So, basically guys, yun po yung parameters ni Meta para makita po yung ads po ninyo if you are doing a good job on, anong tawag dito? Advertising your campaigns. 'Di ba? So, ipapakita ko po sa inyo yung mismong ads ko na tumatakbo. Okay, and then ito po siya. So, I'm gonna share my screen. Ayan. So, ito po siya, no? Pagdating po sa campaign level, sa ad level, tatlong level po kasi yan, di ba? Campaign level, ad set level, tsaka ad level. Pag nasa ad level po kayo, nandoon po yan. So, yung quality ranking, ayan o, quality ranking, engagement rate ranking, and then conversion rate ranking. Di ba? So, tatlo po yan. So, ibig sabihin po, this ad, malamang nakita nyo na to sa newsfeed ninyo. Ayan. So, sabi ni Meta, itong ad daw na to is doing a good job in terms of the quality of the image. Okay naman siya. Average naman siya. Pasok naman siya sa, anong tawag dito, sa gusto ni Meta. Average naman siya. But of course, I want above average. No? Yung engagement rate ranking, itong nasa gitna, ibig sabihin may mga nag-i-engage ba? Sabi ni Meta, okay naman, average naman. As a matter of fact, makikita mo dito, merong 4 comments, merong 3 shares, merong 13 reactions. Ibig sabihin, sabi ni Meta, okay naman yung engagement rate ranking nito. Tapos conversion rate ranking, sabi ni Meta, yes, may nagko-convert naman. So ibig sabihin, this ad is performing just okay. Okay? Now, makikita mo dito, hindi naman yung perfect lahat. Yan. So may below average din naman ako. Kamukha nitong ad na to, no? Ay, saan na to? Teka. Itong ad na to, sabi ni Meta, this is below average in terms of the quality of the image. Nakita nyo naman, bagong gising lang ako dito. No, as in, wala akong pake dyan. Basta pinicturean ko lang yung sarili ko. And then I posted it and then I use it as an ad. So, nag-work naman siya. And sabi ni Meta, quality in terms of the quality of the image, it's below average. However, yung engagement rate ranking, okay naman daw. Above average, tsaka yung conversion rate ranking, may nagko-convert naman. So, average naman siya. So, makikita pa natin dito sa baba, if we do the maximum, ayun, may mga below average din naman ako. Yan, di ba? So, hindi naman perfect yung score ko kay Meta. So, these are the things that I need to improve. So, for your ads, ganoon din po siya. 'Di ba? Kailangan mo ding i-improve yung ads mo para maging above average siya and then mag-perform siya ng maayos sa auction para hindi kayo nape-penalize or hindi kayo nabibit nung competitors ninyo sa inside the auction. Napansin nyo ba guys na when you click doon sa ads ko, lumabas din yung competitors ko?
Nakita niyo na napansin niyo ba? Pag-click niyo sa akin, nag-enroll kayo sa akin, maya-maya meron na ring mga Facebook ads, courses or trainings na lumabas. Tama? Ayan, sabi ni Yap, may mga lumabas. Ganon din po sa inyo, guys. No? Kung kayo po ay nagra-run ng ads, wag po kayong magpakakampante na kayo lang yung nagra-run ng ads. Na real estate ka, nagbebenta ka ng condo, nagbebenta ka ng property. How sure na ikaw lang yung nakikitang lumalabas sa newsfeed ng mga tao na target audience mo? Eto ngayon yun. Kung pare-pareho na yung itsura ng ads ninyo, pare-pareho na kayo ng image, pare-pareho na kayo ng video, wala na kayong distinction, wala kayong unique distinction sa bawat isa, mauumay sa inyo yung target audience po ninyo. 'Di ba? Pag naumay sa inyo yung target audience niyo, yung ad na supposedly dapat magwo-work para sa inyo, nagiging they are overly familiar about the real estate ads. 'Di ba? Ganun po nangyayari doon. Kapag nag-overly familiar yung target audience po ninyo sa inyo, sa let's say agent A, agent B, agent C, no? Magkakasama kayo sa isang grupo na nagbebenta ng property, halimbawa, pare-pareho na itsura ng ads ninyo, kaninong ad yung magi-stand out? 'Di ba? Ganun lang 'yon. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, yung kasamahan mo sa team ninyo na nagbebenta ng property din, competitor mo. Competitor mo sila. And mind you, hindi lang 'yon yung competitor mo din yung ibang property or ibang developer na nagbebenta ng property. So, ibig sabihin, naglalaban-laban kayo sa auction. Ngayon, paano ngayon yan? Paano na mamimili si Meta kung kaninong ad ang ipapalabas doon sa target audience ninyo? Of course, ang simpleng sagot, yung ad na may pinakamagandang hook, may pinakamagandang value na nabigay, may pinakamagandang anong tawag dito, way of it's either entertaining your audience or educating your audience. Whether kung ano man yung binibenta mo, nagbebenta ka ng sapatos, nagbebenta ka ng property, nagbebenta ka ng pagkain, kahit ano man yung binibenta mo, you are always competing against your competitor inside the auction. And what's gonna happen is Meta will adjust or Meta will find the best advertiser to show the ads doon sa target audience po ninyo. Bakit? Kasi ayaw ni Meta na lumabas yung mga users niya at pumunta sa ibang platform. Ayaw ni Meta na pumunta ng YouTube, ayaw ni Meta na pumunta kayo sa TikTok, gusto ni Meta mag-stay lang kayo sa Facebook. Okay? Now, bakit niya mas papaboran yung ad na mas maraming engagement? Because engagement gives Meta an opportunity to show you yung mga relevant posts. Kaya nga 'di ba ngayon, kung gusto mo talagang mabilis kang sumikat, mabilis kang magkaroon ng followers or mabilis kang magkaroon ng engagement, yung mga negative post, yung mga ayan, katulad niyan, mga anong tawag dito, mga hearing na yan sa Senado, mabilis kang makakuha ng reactions diyan. Bakit? Relevant siya, 'di ba? Engaging. No, magkakaroon ka ng engagement eh. Bakit? Pag nag-post ka ng subukan mo mag-post ngayon sa Facebook profile mo. Something relevant doon sa nangyayari ngayon, yung mga DPWH na yan, na anong tawag dito, issues na yan. I tell you, meron diyan at meron magko-comment, may magla-like, magsi-share, 'di ba? May magre-react doon sa post mo. Gustong-gusto ni Meta 'yon. Okay, the same way with your ads.
Kapag may nagre-react, 'pag may nagla-like, nagko-comment, nagse-share, nanonood ng video, may nag-i-inquire, gustong-gusto ni Meta 'yon. Bakit? Kasi it tells Meta sa algorithm that, "Oh, this ad must be engaging. I'm gonna show it to more people because they like it. It's engaging, it's relevant," 'di ba? And it's probably converting. So ipu-push ni Meta 'yon, yung post na 'yon for you for that post to be shown to more people. Pinu-push ni algorithm 'yon. Pero itong reverse. Pag walang nagre-react, pag walang may pakialam dun sa ads mo, your ads are being pushed down. 'Di ba? Instead na i-boost ka ni Meta, pini-penalize ka ni Meta. Bakit? Walang nagre-react eh. Walang nag-e-engage, walang may gusto. So, ganun lang siya kasimple guys. Kapag nag-run ka ng ads, it has to be compelling, engaging, and converting. Paano mo magagawa yun? Simplehan mo. Gandahan mo yung ads mo. Gandahan mo yung hook mo, gandahan mo yung value na binibigay mo. It could be educational or entertaining. Either dun sa dalawa na yon. Medyo komedyante ka, ilagay mo ng konting comedy yung mga post mo. Medyo hindi ikaw yon, medyo seryoso kang tao, o di gawin mong educational content. 'Di ba? Pag nagbenta ka ng product mo or ng services mo, gawin mong educational. Alam nyo ba? Simulan mo sa ganon. 'Di ba? O kaya, bigyan niyo ako ng isang dito. Anong industry? Drop me in the chat. Anong industry yung gusto niyo gawan ko ng example? Chat, send it in the chat. Anong industry kayo? Wala, tulog silang lahat. Real estate, okay. So, resort. So unahin natin yung real estate, 'di ba? Subukan natin sinong target audience natin, OFW. Alam mo ba na let's say for example, ang target audience mo asawa ng OFW. For example, matagal na yung mister mo sa abroad pero hanggang ngayon wala pa rin kayong investment na nasisimulan. 'Di ba? Ibig sabihin ang kausap mo doon yung misis ng OFW na nasa abroad. So ganun mo siya sisimulan yung video mo. Tapos you provide value. Alam mo ba kung nakatira ka dito somewhere in Cavite or somewhere in North, pwede ka mag-invest kasi meron kaming property dito. Yun. So ganun mo siya sisimulan. Pero kung yung gagawin mo, image na ganun, tapos nakaganon ka, naka-suit, nakatayo ka, may picture mo, tapos merong number mo, call me now, tapos merong picture ng property na binebenta mo sa likod, hindi ka papansinin doon. Yung mga magbe-message sa iyo doon, yung mga jejemon. 'Di ba? Walang pambili 'yon. Pero kung nagbigay ka ng value, sinimulan mo sa ganung anong tawag dito? Type of content, then people will listen. By the time na they are planning, kumbaga parang okay napanood yung video mo. 'Di ba? Napanood yung video mo, pero by that time wala pa silang anong tawag dito? Anong tawag dito? Hindi pa sila talaga pabili. Pero dahil nagandahan dun sa video mo, mga susunod na video lalabas sa kanila yon. Yung mga susunod na video mo. Tapos by the time na willing na silang bumili, ikaw yung maalala nila. 'Di ba? Ikaw yung sa'yo sila bibili. 'Di ba? Kasi nakapagbigay ka ng value eh. 'Di ba? Sa resort naman, Miss Maila, say for example, pwede mong simulan sa isipin mo muna kung ano yung meron sa resort na yon. No? Ano ba yung target audience mo pagdating sa resort? Let's say for example, naka towards mga sa mga bata, 'di ba? Kasi pag yung mga bata yung yung tinarget mo, most likely parents will come along. 'Di ba?
Yung strategy ng Jollibee, 'di ba? Ang target nila mga bata. Siyempre yung mga bata wala naman silang capability to buy or wala silang, buying power, 'no, definitely, yung mga parents will come along. So, target ng Jollibee yung mga bata, then, pati yung mga nanay at tatay kasama, tinamaan na rin, 'di ba? So, puwede niyong gawin sa resort 'yun kung parang more on, bata yung tatargetin ninyo na audience, 'no, more inclined sa mga bata, yung type ng ads ninyo, dun niyo simulan. Let's say for example, um, anong tawag dito, nagbabalak ba kayong pamilya or let's say puwede mong simulan sa bata na naglalaro doon or nagtatampisaw sa tubig, 'di ba? Gustong-gusto ng mga bata dito sa blank resort because these are, these swimming pools are safe, ganyan-ganyan. So, dun mo siya sisimulan. Okay, ano yung buyer persona? Kasi resort is for family, 'di ba? But kasi kahit sino naman, 'di ba, resort, lahat target audience. Pero i-ano mo, i anong tawag dito? I-define mo yung audience mo, hindi lang siya para sa lahat. So, gawan mo siya ng buyer persona para kanino 'to, kasi puwedeng resort para lang 'to sa mga big time, 'di ba? So, if kung 'yun ang ano mo, 'yun ang, buyer persona mo, halimbawa yung mga kumikita ng milyon-milyon, of course iba yung messaging mo dun, 'di ba? So, you have to define, Miss Myla, sino tong audience na 'to na tina-target ninyo? Is it a, ah, a corporate employee, 'di ba? Is it anong tawag dito? Yung resort ba na 'to more on inclined sa mga, corporate events, 'di ba? Sino? Kailangan mo siyang i-define muna. Kasi kung resort 'yan, yes, everyone can go to resort. But you have to define sino sila, 'di ba? Gano'n mo muna siya titingnan. So, I hope ikaw yung marketing manager ng resort na 'to, Miss Myla, but if not, you have to talk to your marketing manager. I-define ninyo muna yung audience ninyo para consistent kayo 'pag nag-run kayo ng ads, naka-define yung audience ninyo when you are running ads, 'di ba? Yap, workshop studio, manufacturer of bread supplies and beauty products. Ang dami naman, big time si Yap. Ang daming business. So, simulan natin sa studio. Sino yung target avatar po ninyo? Manufacturer of bread supplies and beauty products. Sige, sa beauty products muna tayo. Yap. So, sabihin natin, sinong target audience mo dito, Yap? So, sa beauty products, I would assume ito yung magkakaroon ng sariling brand ng beauty products. Gano'n ba siya? Skincare, okay. So, say for example, ako yung target audience mo, gusto ko mag-launch ng sarili kong skincare. So, definitely, people who are distributor ka. So, sinong target audience mo? Yep. So, i-ano mo muna, i-define mo muna para at least masimulan natin. Mahilig magpaganda, oo, sige. So, ibig sabihin end user. So, kung end user, ano tong skincare na 'to? So, ibig sabihin, sino yung i-de-define mo din siya. Again, pare-pareho lang yung sasabihin ko dito, i-define mo muna yung target audience mo. Ano yung ano yung, ano yung problem na sino-solve mo sa kanila? At sino 'to? Most likely teens ba 'to? 'Di ba? From let's say, age let's say 13 to 18, 'di ba? Sila ba 'yon?
na maraming pimples, 'di ba? 'Di ba? Aging. O yan. So, kung aging, ibig sabihin, and pimples, most likely, pang ano yan, hindi ako expert sa skincare, pero most likely kung sa aging, yung mga medyo may edad, nagkakaedad na. 'Di ba? Kung sa pimples, most likely kung pang pimples lang, kumbaga naka ano sa teens, so more on pimples po 'yan. So i-define mo muna siya. Hindi, you cannot just sell randomly to people na may pimples ka ba? Hindi ganoon. So ako minsan pag gumawa ako ng copy, ang ginagawa ko parang best for women age 21 to 35, mga gano'n, pag gumawa ako ng copy sa ads ko, para naka-define talaga siya, 'di ba? So, sawa ka naman sa flood sa bahay mo, this is the moment na kapag-relax sa Resort XYZ. Yan, so gano'n lang siya guys, 'no? Pag gumawa ka ng content, it has to be engaging, compelling, and converting. So gano'n niyo po sila gagawin, kasi hindi lang naman ikaw yung nag-iisang advertiser na nagra-run ng Facebook ads, and you have competitors na lumalabas sa newsfeed po ninyo. And the only way to win inside the auction is to make your ads stand out. Diba? Kasi kung pare-pareho na kayo, sino pipiliin sa inyo? Diba? Ganun lang naman siya. Any questions before we end tonight? Any additional questions? Wala na? So, I hope guys, malinaw na sa inyo how the Facebook auction works, no? Paano kayo china-charge ni Meta? Paano dinidistribute yung budget ninyo? At paano nag-work yung algorithm ni Meta? Ganun lang siya kasimple. If your ads are not compelling, engaging, dinadrop kayo sa bottom. If your ads are compelling and engaging, pinupush kayo pataas. Ganun lang siya kasimple. Okay? I'll see you guys tomorrow, and we're gonna set up the campaign from scratch. And yeah, kung paano ko sineset up yung campaign ko, ipapakita ko sa inyo from the beginning. Okay? Thank you so much guys for joining tonight, and I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Have a good night. Bye-bye.